Ruby, sa'yo na po ang kapanahunan, mahal naming kapatid, sa paghahayag at pagtuturo po ng banal na salita ng ating Panginoon. God bless you po, mahal naming kapatid. Amen. Glory to God. Salamat po, Sis Popcorn, at isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po tayong lahat dito sa gawain ng ating Panginoon. At bago po tayo magsisimula, tayo po muna ay manalangin sa atin pong Panginoon sa oras na ito. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong oras at pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Sa oras pong ito, Panginoon, kung may hadlang man sa aming mga isipan at puso upang hindi po makarating sa inyo ang aming mga papurit pagsamba at pag-aaral ng iyong salita, nagpapalinis po kami at humihingi po kami ng kapatawaran. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong pagkakataon upang mag-aral at matuto po kami. Salamat po sa buhay at lakas at sa karunungan po na ipagkakaloob po ninyo sa amin. Sa unang araw po ng aming pag-aaral sa SOL1, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong gabay at presensya. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan po namin hindi lamang ang mga aralin, kundi ang mga katotohanang magpalago po sa aming pananampalataya at pagkatao. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan, tiyaga upang magamit po namin ang aming mga natutunan sa paglilingkod sa inyo, sa aming kapwa, O God. Pagpalain po ninyo ang aming mga kapatiran na siyang makikinig sa oras na ito upang maging makabuluhan, Panginoon, at puno ng biyaya ang oras na ito sa mga salita na aming mapapakinggan. At hinihiling po namin, Panginoon, ang katagumpayan sa oras na ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas sa kalagitnaan po namin sa aming pag-aaral sa oras na ito. Holy Spirit, samahan mo po kami. Ikaw ang manguna sa amin. At sa iyo pa lamang, O Diyos, ang kadakilaan at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, no? Sa buhay po ng bawat isa. Lord God. At magsisimula na po tayo at ang atin pong Lesson 1. Ayan, excited na po ba ang lahat sa pag-aaral po natin? Ang atin pong buhay ay narito upang tayo po ay mag-aral at may-apply po natin ito sa ating mga buhay. So ang pag-aaralan natin ay ang kaligtasan at ang bagong buhay kay Kristo. So ang layunin po natin ngayon sa oras na ito sa pag-aaralan natin ay maunawaan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan at bagong pagkatao. Nabasa na po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po dito, kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago. So mga kapatid, lahat po tayo ay naghahangad ng bagong simula, bagong taon sa ating buhay o di kaya bagong oportunidad at bagong pag-asa. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago na maaaring mangyari sa buhay ng tao ay hindi sa panlabas lamang, kundi sa ating puso, sa panloob po natin. Pagbabago ng puso at kaluluwa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang bagong buhay po kay Kristo ay hindi lamang pagtanggap ng bagong relihiyon, kundi isang malalim na pagbabago ng ating pagkatao. So ang dating makasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Ang dating talunan ay binigyan ng pag-asa at ang dating alipin ng kasalanan ay ginawang anak ng Diyos. Amen po ba? So ito po ang kabuuan ng kaligtasan, isang bagong simula sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. So unang puntos po natin, maiksi lang po itong ating pag-uusapan mga kapatid, so hindi po mahirap unawain. Number 1, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, hindi gantimpala. Ang regalo, wala kang ginawa, binigyan ka lang. Pero ang gantimpala, ibig sabihin, nakikontest ka, tapos nagkaroon ka ng gantimpala kung ikaw ay nanalo.
So number 1 points, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, hindi gantimpala. Sabi po sa Efeso chapter 2 verses 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa o pagiging relihiyoso natin. Ito po ay kaloob ng Diyos, isang biyayang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Amen po ba? So marami pong tao ang nagtatangkang kumita ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting asal. Pero malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, walang sinumang makapagliligtas sa sarili. So halimbawa mga kapatid, yung parang isang taong nalulunod or nalunod, hindi niya po kayang iligtas ang kanyang sarili. Kailangan niya ng tagapagligtas. So tayo rin po mga kapatid ay nalulunod sa kasalanan. Ngunit dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, siya ang lumapit at nagbigay ng buhay niya para tayo ay maligtas. Amen po. So para sa atin, wag po nating isipin na ang ating kabutihan ang magliligtas sa atin. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo hindi isang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon ng ating buhay. Kung siya po ang Panginoon, siya po ang nasusunod. So ang kaligtasan po mga kapatid ay bunga ng ating pananampalataya, hindi ng gawa. Ngunit ang tunay na pananampalataya po ay laging may kasamang mabuting gawa. Amen po mga kapatid. So yan po ang bilang application po natin mga kapatid. Ang kaligtasan ay bunga ng pananampalataya, hindi po ng ating mga gawa. Ngunit ang tunay po na pananampalataya ay laging may kasamang mabuting gawa. Amen po. Ang tunay na pananampalataya ay laging may kasamang mabuting gawa. So yan po yung ating number 1 points, mga kapatid. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, hindi gantimpala. Number 2, ang bagong buhay ay bunga ng pagbabago ng puso. Ang bagong buhay, ang born again. Ang born again na buhay. Englishin natin, no? Ang born again na buhay, ito po ay bunga ng pagbabago ng puso. Kung hindi pa po nabago yung puso natin, hindi talaga tayo maboborn again, hindi talaga tayo magkakaroon ng bagong buhay. So bunga lang po yung ating pagbabago ng pananampalataya natin. Sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aalisin ko ang inyong pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ezekiel chapter 36 verse 26. So mga kapatid, ang bagong buhay po mga kapatid ay hindi lang pagbabago ng panlabas nating ugali, kundi pagbabago po ng ating puso dito po sa ating kaibuturan ng ating puso. Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo, binabago niya po tayo, hindi lang ang ating direksyon, kundi ang ating puso. Amen po ba? So ang dating pusong puno ng galit, ang dating pusong puno ng kasinungalingan, at ang dating puso na makasalanan, mga kapatid, ay pinapalitan niya ng pusong marunong magmahal. Amen po. Pinalitan ng Diyos ng pusong marunong magpatawad at pinalitan ng Diyos ng pusong marunong sumunod sa Kanya. Kaya po tayo ay naging born again, mga kapatid. Number 2 points, ang bagong buhay ay bunga ng pagbabago ng puso. So ang dating pusong matigas, pinalambot po ng ating Panginoon. Roma chapter 12 verse 2. Roma chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito,
kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, si Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga nakakaalam ng kwento ng buhay ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo po mismo ay dating taga-usig ng mga Kristiyano. Ngunit nang makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo, nabago ang lahat. Amen po. Ang dating kaaway ng simbahan ay naging alagad ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang ganitong pagbabago, mga kapatid, ay hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos sa puso ng isang tunay na mananampalataya. So magiging ganito po tayo, mga kapatid. Ang gawa po natin ay, ang mabubuting gawa po natin ay nagmumula po sa ating Panginoon, hindi po sa ating sarili. Dahil kung tayo lang po, hindi po natin yon kakayanin na magpatawad tayo sa mga nakasakit sa atin, mga kapatid. So bilang application po natin sa points number 2 natin, tingnan natin ang ating mga sarili. May pagbabago ba sa ating puso simula nang nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo? Mayroon ba, kapatid? Kung dati ay puno tayo ng galit, ngayon ba ay marunong tayong magpatawad? Amen po? Kung dati po hindi tayo marunong magpatawad, ngayon po ba ay marunong na tayong magpatawad? Glory to God. Kung dati po ay tayo'y makasarili, ngayon po ay marunong na tayong magmahal at maglingkod. So ang bagong buhay po, mga kapatid, ay nakikita sa ating karakter, sa ating asal, at sa ating pamumuhay, mga kapatid. So number 3 points po natin, ang buhay kay Kristo ay buhay na may layunin. Buhay na may purpose, mga kapatid. Ang buhay kay Kristo ay buhay na may layunin. Galatia chapter 2 verse 20. Sa Galatia po, chapter 2 verse 20, sabi po dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So ang bagong buhay po, mga kapatid, ay hindi lamang tungkol sa pagbabago, kundi sa pagkakaroon po ng bagong direction at layunin. Nagkakaroon po ng bagong direction yung ating buhay at purpose ang ating buhay. Ang tao po na tinanggap ang Panginoong Hesukristo ay hindi na nabubuhay para sa sarili, kundi nabubuhay para sa Diyos at sa kapwa. So ang atin pong mga plano, ang atin pong mga pangarap, ang atin pong mga desisyon ay dapat umiikot sa kalooban ng Diyos. Amen po. Dahil ang sabi po sa Galatia chapter 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So ibig sabihin, ang ating mga plano, mga pangarap at desisyon ay umiikot na sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. For example, makikita po natin sa buhay ni Apostol Pedro. Nung una, mga kapatid, ay isang mangingisda. Siya po ay takot at marupok. Ngunit nang makilala niya po ang ating Panginoong Hesukristo, naging matatag po siya na leader ng simbahan. Ipinakita niya po na ang taong binago ni Kristo ay nagkaroon ng bagong layunin. Nagkaroon na po siya ng bagong purpose. Matatag po siya na leader ng samahan ng ating Panginoon. So ang ipinapahayag niya po ay ang kabutihan ng Diyos. Pinapahayag niya po ang kabutihan ng Diyos sa iba, mga kapatid. So bilang application po natin sa point number 3 po natin na ang buhay kay Kristo ay buhay na may layunin. Application po natin, tanungin natin ang ating sarili araw-araw. Nabubuhay ba ako para kay Kristo? Ang ginagawa ko ba ngayon ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon? Yan po yung katanungan natin sa ating sarili. Ako ba ay nabubuhay kay Kristo? Ang ginagawa ko ba ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon o hindi? So yan po yung mga katanungan na pwede po nating tanungin sa ating sarili, mga kapatid. Dahil ang bagong buhay ay hindi lang tungkol sa kung ano ang iniiwasan natin, kundi kung sino ang sinusundan natin. Amen po.
Umiiwas ba tayo sa kasamaan? Okay yon. Pero mga kapatid, titingnan po natin kung sino ang example natin na sinusundan natin. Bakit tayo umiiwas sa mga tukso? Bakit tayo umiiwas sa kasalanan? Sino ba ang example natin? So ang bagong buhay ay hindi lang tungkol sa kung ano ang ating iniiwasan, kundi kung sino ang sinusundan natin, ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Number 4, ang bagong buhay ay dapat ipinamumuhay araw-araw. Number 4, ang bagong buhay ay dapat ipinamumuhay araw-araw. Dito po yung ating 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat sa pananampalataya tayo namumuhay hindi sa nakikita. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat sa pananampalataya tayo namumuhay, hindi sa nakikita. Sa Filipos chapter 4 verse 13, Filipos chapter 4 verse 13, lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So mga kapatid, ang bagong buhay po kay Kristo, sa ating Panginoong Hesukristo, ay isang patuloy na proseso, isang patuloy na paglalakbay. May mga araw mga kapatid na tayo ay nadadapa. Ngunit hindi tayo dapat manatili sa pagkadapa. Tinutulungan tayo ng ating Panginoon na bumangon, tinutulungan tayo ng ating Panginoon na magpatawad at magpatuloy sa ating pananampalataya, mga kapatid. Dahil sabi po dito, lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So kapag tayo ay nadadapa, mga kapatid, wag po tayong manatiling madapa. Bumangon po tayo dahil nandyan po ang ating Panginoon na tumutulong po sa atin upang tayo ay magpatuloy. Dahil ang buhay natin, ang bagong buhay natin ay journey po yan. Naglalakad po or naglalakbay po, patuloy po yan na binabago ng Diyos araw-araw. So for example mga kapatid, ang isang punong itinanim, mga kapatid, ay hindi agad lumalaki. Amen po ba? Kailangan po itong diligan, alagaan at bantayan araw-araw. Ganon din po ang ating buhay kay Kristo, mga kapatid. Kailangang alagaan natin sa pamamagitan ng panalangin. Alagaan natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoon at aalagaan natin sa pamamagitan ng pagsama-sama sa mga mananampalataya. Amen po. Inaalagaan po yan mga kapatid, kagaya po ng isang puno mga kapatid. So ang ating pananampalataya, kailangan po nating alagaan para lumaki po, para lumalim po tayo. Wag po nating hahayaan dahil kung hahayaan po natin, mamamatay po siya mga kapatid. So bilang application sa ating buhay, ano ang ating gagawin? Maglaan po tayo ng oras araw-araw sa pakikipag-usap sa Diyos. Amen po. Madali po siyang gawin. Amen po. Kung marunong po tayong makipag-usap sa ating mga kaibigan, the same time, marunong din po tayong maglaan ng oras araw-araw sa pakikipag-usap po natin sa ating Panginoong Diyos. Maging tapat po tayo sa ating pananampalataya. Maging tapat sa iyong pananampalataya kahit may tukso. Kahit may nakapalibot na mga tukso sa ating buhay, kailangan po nating maging matapat sa ating pananampalataya. Tayuan po natin ang ating pananampalataya. And maging liwanag po sa iba. Hayaan mong makita nila ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. Hayaan po nating makita ng ibang tao ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kahit hindi na po tayo magsalita, kapag lumiliwanag po tayo sa mundo, mga kapatid, makikita po ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. So balikan lang po natin, 4 na puntos lang po ito. Number 1 points, mga kapatid. Number 1, ang kaligtasan ay hindi regalo ng Diyos. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos,
hindi gantimpala. Efeso chapter 2 verses 8 to 9. At ang pangalawang puntos po natin, ang bagong buhay ay bunga ng pagbabago ng puso. Ezekiel chapter 36 verse 26. At yung pangatlo mga kapatid, ang buhay kay Kristo ay buhay na may layunin. Galatia chapter 2 verse 20. Number 4, ang bagong buhay ay dapat ipinamumuhay araw-araw. 2 Corinthians chapter 5 verse 7 at Pilipos chapter 4 verse 13. So yan po yung 4 na puntos po natin mga kapatid. So bilang conclusion po natin, ang tunay na kaligtasan mga kapatid ay hindi lang pagtakas sa impyerno. Amen po. Ang kaligtasan ay hindi lang para tumakas tayo na hindi tayo mapunta sa impyerno, kundi pagbabago ng buhay ngayon. Amen po. Ang bagong buhay kay Kristo ay patunay ng biyaya ng Diyos na ang makasalanang tulad natin ay binigyan ng panibagong pagkakataon. So ang dating ikaw, dating ako ay lumipas na. Ang bagong ikaw, ang bagong ako ay anak ng Diyos. Pinatawad at may layunin tayo, mga kapatid. Tayo ay hindi naalipin ng kasalanan, kundi malayang lumalakad sa pag-ibig at kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi po nating tandaan, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay lumipas na. So hayaan mong makita ng mundo ang pagbabago ni Kristo sa iyong buhay. Amen po mga kapatid. So purihin po ang salita ng ating Panginoon na atin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito. Nawa ay mayroon po tayong napulutang aral na mai-apply po natin sa ating buhay mga kapatid. Tayo po'y manalangin, aming Panginoong Hesus, aming Diyos na mahabagin. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa bagong buhay na tinanggap namin mula sa iyo. Isang buhay na may kapatawaran, isang buhay na may kapayapaan at layunin. Linisin mo po ang aming mga puso, O God, at tulungan kaming mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Naway makita po sa aming mga gawa ang iyong liwanag, O God, at kabutihan. Palakasin mo po ang aming pananampalataya araw-araw, O God. Tulungan mo kaming maging matuto